Kabanata 706, ang kayamanan sa Jade Box. Sa paggamit ng kanyang lightning movement, nakabiyahe si Hanli ng 50 kilometro sa isang iglap. Huminto siya sandali upang magmasid sa paligid, pagkatapos ay ginamit niya ang pulang kapa at nagpatuloy sa paglipad bilang isang pulang guhit ng liwanag. Pagkaraan ng 500 kilometro, nakita niya ang isang tribo ng Molan na binubuo ng 10,000 mortal. Bahagyang natuwa si Hanli nang makita ito at agad siyang huminto. Habang nasa Drifting Clouds section noon, napag-usapan nila ng mga elder ang digmaan laban sa mga spell warrior ng Molan at mga cultivator ng Heavenly South. Kahit hindi marunong gumamit ng spirit techniques ang mga ordinaryong mortal ng Molan, ginagamit sila ng mga spell warrior sa panahon ng digmaan upang samsamin ang mga spirit stone mine at mga materyales na hindi nababantayan ng mga cultivator ng Heavenly South. Dahil dito, hindi kailanman umaalis ng walang napapala ang mga Molan spell warrior kapag umatras sila. Alam ito ng Nine Nations Union, ngunit hindi nila kayang bantayan ang lahat ng lugar habang may digmaan. Kapag kakaunti ang cultivator na magbabantay, madali silang mapapatay ng malalakas na spell warrior. Kapag naman sobra ang bantay, maaapektuhan ang pangunahing labanan. Kaya hinahayaan muna nilang maagaw ang mga lugar at saka na lamang babawiin pagkatapos. Nakakalungkot man, walang pakialam ang Molan sa pagkamatay ng mga mortal. Kapag may grupong Nullipol, agad silang nagpapadala ng kapalit. Paminsan-minsan pa nga ay gumagawa sila ng patibong upang mapatay ang mga cultivator na sumusubok bawiin ang mga lugar. Dahil sa dami ng nasayang na buhay, pinabayaan na lamang ng Nine Nations Union ang mga lugar na iyon. Sa isip nila, kaunti lang naman ang makukuhang materyales ng mga mortal. Kapag natalo ang mga spell warrior, kusa ring uurong ang mga ito. Mula sa himpapawid, nakita ni Hanli ang mahabang hanay ng mga karwaheng hinihila ng baka. Maraming kabataang lalaki at babae ang kasama nito. Mukhang sila ang grupong ipinadala upang kumuha ng mga materyales sa Heavenly South. Tahimik siyang nag-isip bago gumawa ng hand seal. Biglang naglaho ang kanyang katawan at muling lumitaw sa loob ng isang lumang karwaheng Molan. Puno ito ng sirang balat ng baka at mga kasangkapang panghukay. Ikinawin niya ang kamay at naging abo ang laman ng karwahe. Pagkatapos ay umupo siya sa loob nito nang walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan niyang delikadong bumalik agad sa Heavenly South habang nagaganap pa ang digmaan. Kahit hindi siya basta-basta malalagay sa panganib maliban na lamang kung makaharap niya ang malalakas na spell warrior, hindi pa rin siya kampante. Ngayon kasi ay mag-isa lamang siya at wala na ang grupo ng 8 nascent soul cultivators. Hindi lamang spell warriors ang dapat niyang iwasan kundi pati si Nawang Chango at ang iba pa. Kung magtatago siya kasama ng mga mortal, mas ligtas siyang makakalabas ng Molan Plain sa loob ng ilang araw. Walang magbibigay pansin sa isang simpleng grupo ng mortal. At sa kanyang kasalukuyang cultivation, maliban na lang kung isang late nascent soul spell warrior ang mag-inspection sa hukbo, hindi matutuklasan ang kanyang presensya. Kapag nakatawid siya sa desyerto lampas ng kapatagan, makakabalik na siya ng ligtas sa Heavenly South. Habang nagme-meditate sa loob ng karwahe, malinaw niyang naririnig ang usapan ng mga mortal sa labas. Iba ang wika ng Molan kumpara sa Heavenly South, ngunit natutunan na ito ni Hanli mula sa mga Jade Sleep. Dahil sa kanyang malakas na spiritual sense, mabilis niyang naintindihan ang karamihan ng kaalaman dito. Karamihan sa usapan ng mga mortal ay tungkol sa pag-asang mapansin sila ng mga Grand Sage dahil sa mga materyales na kanilang makukuha. Sa paraan ng kanilang pagsasalita, para bang sinasamba nila ang mga spell warrior na tila mga Diyos. Para sa kanila, isang karangalan pa nga ang mamatay para sa mga ito. Napabuntong hininga si Hanli nang marinig iyon. Ikinawin niya ang kamay at binalutan ng manipis na asul na barrier ang loob ng karwahe. Biglang nawala ang ingay mula sa labas. Silvermoon, sabihin mo nga kung ano ang nakuha mo. Mukhang marami kang napalabase sa sobrang saya mo, sabi ni Hanli. Gumalaw ang manggas niya at lumabas ang maliit na puting Sorrow. Umikot ito sa hangin bago lumapag sa harap niya. Humiga ang maliit na Sorrow at tumawa. Hindi ko sigurado kung gaano kahalaga ang mga ito, pero ikaw na ang humusga, Master. Maraming ancient treasure sa unang palapag pero hindi ko kinuha dahil hindi ko maitago ang spiritual chi habang gumagamit ako ng movement techniques. Pero sa ikalawang palapag, may 6 na ancient box at nakuha ko ang kalahati. Hehe. Plano ko sanang kunin halos lahat, pero magiging kaina-hinala iyon kaya 3 lang ang kinuha ko. Pagkatapos ay iniluwa ng Sorrow ang 3 malakristal na jade box sa harap ni Hanli. Naglabas din si Hanli ng isang jade box mula sa kanyang baywang. Kaparehong-kapareho ito ng ibinigay ni Marty Nanlong. Hinaplos niya ito at bahagyang ngumiti.
6 na Jade Box ang iniwan ni Master Kangkon, at 4 sa mga iyon ay nasa atin ngayon. Mukhang tama nga ang desisyon kung pumunta rito. Napabuntong hininga si Silvermoon. Napakatapang mo talaga, Master. Kumilos ka ng palihim kahit napakaraming nascent soul cultivator doon at pinapasok mo pa ako muna. Hindi ka ba natakot na mabisto? Ngumiti si Hanli. Hehe. Ano naman ang dapat ikatakot? Sa pinakamasama, gagamit lang ako ng Blood Shadow Evasion para makatakas. Halos sigurado akong magtatagumpay tayo. Nang gamitin ko ang spiritual light para itago ang pagpasok mo, walang nakahalata. Ang pinaka-nakakaba lamang ay kung may tago mo ba ang sarili mo pagkatapos mong kunin ang mga kayamanan. Mabuti na lang at mas mahusay pala ang iyong evasion techniques kaysa sa inaasahan ko. Mahinang ngumiti si Silvermoon. Pinupuri mo lang ako, Master. Kahit mahusay ang evasion techniques ng Silvermoon Wolf Clan, ang pinakamahalaga ay ang pagtatago ng spiritual chi ng mga Jade Box sa loob ng aking katawan. Hindi ko sigurado kung kaya kong itago ang sarili ko laban sa spiritual sense ng mga matandang iyon. Ngumiti lamang si Hanli at hindi na iyon pinahaba. Sa halip, nagningning ng asul ang kanyang palad habang hawak ang Jade Box. Unti-unting sumipsip ng spiritual power ang kahon hanggang sa bumukas ito ng may mahinang clack. Sa loob nito ay may isang mapusyaw na asul na Jade Sleep. Tinitigan muna ito ni Hanli bago niya kinuha at ipinasok ang kanyang spiritual sense sa loob. Tahimik na naghintay si Silvermoon habang puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Lumipas ang ilang sandali ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha ni Hanli. Nagtaka si Silvermoon kung bakit ganoon. Maya-maya ay binawi ni Hanli ang kanyang spiritual sense. Kumunat ang kanyang noo at tila nag-isip ng malalim bago muling kumalma. Tahimik niyang itinabi ang Jade Sleep at inabot ang pangalawang kahon na para bang walang balak sabihin kung ano ang laman ng una. Kahit sobrang curious si Silvermoon, nanahimik na lamang siya. Binuksan ni Hanli ang ikalawang kahon gamit ang parehong paraan. Sa loob nito ay may isang napakagandang singsing na kulay itim. Gulat na tanong ni Silvermoon. Ancient treasure ba iyan? Parang hindi. Halos wala itong spiritual chi, sagot ni Hanli habang sinusuri ito. Matapos niya itong tingnan ng mabuti at siyasatin gamit ang spiritual sense, sinabi niya. Kakaiba ang materyales nito. Mukhang ordinaryong magic tool lamang pero mahirap sabihin kung para saan. Bahagyang nadismaya si Silvermoon. Magic tool lang pala. Ngunit kalmado lamang si Hanli. Huwag kang mag-alala. Dahil itinago ito ni Master Kangkon sa ganitong Jade Box, siguradong may espesyal itong gamit. Baka maging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Tumagilid ang ulo ni Silvermoon at excited na nagsabi. Master, tingnan naman natin ang laman ng natitirang dalawang kahon. Kabanata 707, muling pagkikita sa mga dating kakilala. Isa-isang binuksan ni Hanli ang natitirang mga kahon. Sa isa ay may maliit na berdeng bote, habang sa isa naman ay may isang bagay na kasinlaki ng kamao na kumikislap ng kulay ube. Dahan-dahang binuksan ni Hanli ang berdeng bote at inamoy ito. Biglang sumangaw ang napakatapang at nakasusulasok na amoy na halos makasunog ng ilong. Napangiwi siya at agad isinara ang bote ng tila lason na likido. May kakaibang tingin siyang tumingin dito bago maingat na itinabi. Pagkatapos ay ibinalin niya ang pansin sa kulay ubing bagay. Pinisil niya ito gamit ang kanyang mga daliri at napansing napakalambot nito. Paminsan-minsan ay may mga sinag ng liwanag na kumikislap mula rito na nagbibigay ng nakakasilaw na anyo. Bulalas ni Hanli sa gulat. Agad niyang ginamitan ng spiritual sense ang bagay upang masuri ito ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang nanginig ang kanyang kamay at ang kulay ubing bola ay naging tila ulap na kulay ube. Umikot ito minsan sa ibabaw ng ulo ni Hanli bago muling bumalik sa kanyang kamay sa dating anyo. Noon niya nakita na isa pala itong lambat na gawa sa napakanipis at makinang na kulay ubing hibla. Mukhang isang pambihirang kayamanan ito. Nang makita ni Silvermoon ang lambat, nagulat itong nagsalita. Hindi ba't ito ang Purple Cloud Lace? Isa itong tanyag na ancient treasure noong sinaunang panahon. Kumikislap ang saya sa mga mata ni Hanli habang nagtatanong. Kilala mo ito? Dahil tanyag ito, isa ba itong Divine Spirit Treasure? Masiglang umiling si Silvermoon. Hindi. Kahit top-grade ancient treasure ang Purple Cloud Lace, malayo pa rin ito sa Divine Spirit Treasures. Pero pagdating sa depensa, napakagaling nito. Dahil malambot at nababago ang hugis nito, kaya nitong takpan ng ilang daang metro hanggang ilang kilometro depende sa refinement. Isa itong napakabihirang large-scale defensive treasure. May sabi-sabi pa nga na ang pinakamalakas na Purple Cloud Lace ay kayang protektahan ang buong 50 kilometro. Hindi ko lang alam kung totoo iyon. Bukod doon, mahusay din itong pangkulong sa kalaban.
At pagdating sa pag-atake, kaya nitong maglabas ng Jade Sun True Fire upang sunugin ang mga kaaway. Bahagyang nadismaya si Hanli nang marinig na hindi ito Divine Spirit Treasure, ngunit agad din siyang nagtaka. Silver Moon, parang marami kang alam tungkol sa Purple Cloud Lace. Nakakita ka na ba nito noon? Tahimik si Silver Moon sandali bago mapait na ngumiti. Ngayong nabanggit mo, may naalala akong bahagi ng alaala ko bago ako naging Artifact Spirit. Parang may isang Purple Cloud Lace noon na napakalapit sa akin. Habang nagsasalita siya, tila malalim ang iniisip niya. Ngunit maya-maya ay umiling na lamang siya na para bang hindi niya tuluyang maalala ang nakaraan. Ngumiti ng bahagya si Hanli. Dahil napakalakas ng Purple Cloud Lace at hindi ko kailanman narinig na ginamit ito ni Master Kang Kun, malamang ay nakuha niya ito sa Devil Fall Valley. Sayang nga lang at walang impormasyon tungkol sa Devil Fall Valley sa mga Jade Box na nakuha natin. Malamang nasa 2 kahon ni Martin Nanlong ang impormasyon. Tumawa siya ng mahina ngunit hindi naman mukhang talagang nalungkot. Malinaw kay Hanli na kung makuha niya ang sikreto ng Devil Fall Valley, magkakaroon siya ng pagkakataong makakuha pa ng mas maraming kayamanan. Ngunit kasabay nito, magiging target din siya ng napakaraming makapangyarihang cultivator. Kapag kumalat ang balita, hindi niya alam kung gaano karaming malalakas na puwersa ang hahabol sa kanya. Mahirap sabihin kung mas malaki ba ang pakinabang kaysa panganib. Hindi napigilan ni Silver Moon na magtanong. Master, wala ba talaga sa Jade Slip ang impormasyon? Kalmadong sumagot si Hanli. Ang laman ng Jade Slip ay ang cultivation art at mga teknik ni Master Kang Kun. Hindi ko man kayang i-cultivate ang pangunahing art na Whole Moon Arts, marami namang secret techniques at cultivation insights doon na malaking pakinabang sa akin. Nang marinig iyon ni Silver Moon, napabuntong hininga siya at tila na dismaya. Pagkatapos nito, itinabi ni Hanli ang lahat ng gamit at Jade Box. Matapos sabihan ng kaunti si Silver Moon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-meditate. Samantala, lumapit si Silver Moon sa kanyang tabi at humiga roon habang nakatitig lamang sa isang sulok ng karwahe gamit ang kanyang maiitim na mata. Habang dahan-daang sumusulong ang hukbo ng mga mortal na Molan, 2 araw ang lumipas. Sa panahong iyon, 2 grupo ng Spell Warriors ang nagsiyasat sa hukbo. Ngunit sa bawat pagkakataon ay ginising ni Silver Moon si Hanli at madali niyang naitago ang kanyang presensya mula sa mga mabababang Spell Warrior. Dahil walang halaga ang laman ng karwaheng pinili ni Hanli, hindi rin ito pinansin ng mga mortal. Pagkalabas ng hukbo sa Molan Plains, tahimik na umalis si Hanli habang buhat si Silver Moon. Iba ang rutang tinahak niya at diretsyong nagtungo sa Heavenly South. Dahil sa lawak ng kanyang spiritual sense, natutuklasan niya agad ang mga spell warriors sa loob ng 50 kilometro kaya madali niya silang naiwasan habang mabilis na tumitawid sa disyerto hanggang makarating sa State of Fengyuan ng Nine Nations Union. Ang State of Fengyuan ay isa sa 3 bansang pinakamalapit sa Molan Plains. Karaniwan ay maraming cultivator ng Nine Nations Union na nagbabantay sa kabundukan sa hangganan nito. Ngunit matapos maglakbay si Hanli ng ilang araw sa Fengyuan, wala siyang nakitang kahit isang cultivator. Sa halip, puro patrol ng Spell Warriors ang nasalubong niya. Maliwanag na natalo sa unang labanan ang Nine Nations Union kaya umatras muna sila. Mukhang hindi pa nagsisimula ang tunay na digmaan. Hindi na nagdalawang isip si Hanli at mabilis na nagpatuloy sa paglalakbay sa isang liblib na lugar. Matapos ang 4 na araw na tahimik na paglipad, bigla siyang napalingon sa isang maliit at tagong bundok na may gulat na ekspresyon. May naramdaman siyang matinding spiritual chi fluctuations na may kasamang nakamamatay na intensyon. Maliwanag na may nagaganap na labanan ng matataas na cultivator. Dahil may labanan sa lugar na iyon, malamang ay cultivator laban sa spell warrior ang nagaganap. Masusing sinuri ni Hanli ang lugar at natuklas ang 5 core formation cultivators ang nakikipaglaban sa isang nascent soul spell warrior. Sa 5 cultivator, may ilang aura na pamilyar sa kanya. Ngunit kahit nag-isip siya, hindi niya agad maalala kung sino sila. Dahil sa curiosity, hindi niya napigil ang lumapit. Sa bilis ng kanyang movement techniques, agad siyang nakarating. Nakita niya ang iba't ibang kulay ng liwanag sa langit kasabay ng malalakas na pagsabog. Napakatindi ng laban. Ang 5 core formation cultivators na iba-iba ang suot ay sama-samang lumalaban sa isang kalbong spell warrior na nakadilaw na robe at nasa early nascent soul stage. Kahit todo ang paggamit nila ng magic treasures at buong lakas nilang lumalaban, dahan-dahan pa rin silang natutulak pabalik ng spell warrior gamit ang mga bilog ng dilaw na hamog. Mabangis ang itsura ng spell warrior. Kahit hindi pa nito ginagamit ang sariling magic treasure, sapat na ang kakaibang techniques at malalim nitong cultivation upang supulan silang lahat.
Kung hindi lang dahil may magandang babae sa grupo ng 5 cultivator, malamang ay matagal na niya silang pinatay. Bagaman pamilyar kay Hanli ang babae, ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang matabang matandang lalaki sa grupo. Napapalibutan ito ng pilak na kidlat at kontrolado ang isang napakalaking sword treasure na paulit-ulit nagpapalabas ng kidlat. Siya ang pinakamalakas sa 5 cultivator. Nang makita ni Hanli ang kanyang mukha at cultivation art, naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Siya pala, hindi ko akalaing may ganitong klaseng pagkakataon sa mundo, bulong niya. Matapos ang matagal na labanan, nawalan na ng pasensya ang nakadilaw na spell warrior at malamig na tumitig sa magandang babae. Babae, mukhang hindi mo pinapahalagahan ang kabutihang loob ko. Kung hindi lang kailangan ng cultivation art ko ang isang napakagandang cultivation vessel, matagal na sana kitang pinatay. Kung hindi ka susuko sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Pagkasabi nito, nagluwa siya ng isang dilaw na balahibo na kumikislap ng maliwanag at may kakaibang marka rito. Nang makita ito ng matabang matanda at ng iba pa, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Alam nilang masama na ang sitwasyon. Alam nilang nagpipigil pa lamang ang spell warrior, ngunit wala silang lakas ng loob tumakas. Kapag naghiwa-hiwalay sila, isa-isa silang mapapatay. Kaya kahit puno ng galit at takot ang kanilang isipan, wala silang pagpipilian kundi gamitin ang buong lakas upang umatake. Biglang lumakas ang kapangyarihan ng kanilang mga magic treasure at pansamantala nilang napaurong ang dilaw na hamog ng spell warrior. Dahil dito, lalo lamang nagalit ang kalbong spell warrior. Inihagis niya sa hangin ang balahibo at nagbuga ng dilaw na chi dito habang bumibigkas ng incantation. Nanginig ang balahibo at bahagyang pumaypay patungo sa direksyon ng mga cultivator. Biglang umugong ang hangin at isang napakalaking dilaw na bagyo ang sumulpot. Sa isang iglap, naging tornado itong mahigit 100 metro ang taas at nilamon ang 5 core formation cultivators. A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Kabanata 708, mga Earth Dragon na may nakagapos na espiritu. Ang mabagsik at nakakapanginig na unos ay nagpayanig sa mga magic treasure. Para bang napigilan sila ng hangin at hindi makalaya. Nagpakita ng kakaibang ngiti ang kalbong spell warrior at puno ng pagmamataas na nagsalita, haha. Ayaw ninyong tanggapin ang kabaitan ko kaya pipilitin ko kayo sa dahas. Kayong mga hanggal, huwag ninyong asahang titigil ako ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, kumaway siya sa hangin at biglang nabuo ang isang napakalaking kamay mula sa dilaw na hangin. Dumiretso ito patungo sa magandang babae upang hulihin siya. Plano ng spell warrior na hulihin muna ng buhay ang babae bago lubusang patayin ang 4 na natitirang cultivator gamit ang kanyang buong lakas. Sinubukan ng babae na harangin ang malaking kamay gamit ang kanyang naglalagablab na sword magic treasure, ngunit dahil sa unos ay nawalan ito ng kontrol. Dahil dito, hindi niya nailigtas ang sarili at namutla ang kanyang mukha. Nais man siyang tulungan ng 4 na cultivator, nalilito at tinatangay sila ng malakas na hangin. Tanging ang matabang matanda na may pinakamataas na cultivation lamang ang bahagyang nakakayanan ito. Sa sobrang pag-aalala, pilit niyang itinaas ang kamay at nagpakawala ng 1 metrong kidlat upang tamaan ang malaking kamay. Ngunit wala itong naging epekto. Nang halos 3 metro na lamang ang layo ng dilaw na kamay sa babae, bigla itong naglaho. Kasabay nito, sumigaw ang dilaw na spell warrior sa galit at pagkabigla. Ang unos na bumibihag sa mga core formation cultivator ay agad humina bago tuluyang naglaho. Para bang ilusyon lamang ang lahat ng nangyari. Nagkatinginan ng grupo ng mga cultivator sa pagkalito bago tumingin sa kalbong spell warrior. Ngunit nakita nilang galit itong nakatitig sa isang direksyong tila walang laman. Hindi nila napigil ang magulat. Nagpakita ng mabagsik na ekspresyon ng spell warrior at sumigaw ng galit dahil naglakas loob kang sirain ang aking teknik, bakit nagtatago ka pa? Isang kalmadong tinig ng lalaki ang sumagot, hindi ako nagtatago. Mahina lang ang cultivation mo kaya hindi mo ako makita. Mukhang kakapasok mo lang sa nascent soul stage. Mas mahina ka kaysa sa ibang spell warrior na nakita ko. Kasabay ng bugaw na liwanag, lumitaw ang isang ordinaryong mukhang binata sa harapan nila. Nang makita niyang nasa desperadong sitwasyon ang 5 cultivator, agad siyang nagpakawala ng bughaw na essence sword strike patungo sa balahibo. Nang tamaan ito, madaling naglaho ang unos. Noong unay nabigla ang 5 cultivator sa biglaang paglitaw ni Hanli, ngunit nang maramdaman nilang isa itong nascent soul cultivator, labis silang natuwa dahil alam nilang ligtas na sila. Agad na yumuko ang babaeng cultivator at magalang na nagsabi, ang junior na ito ay si Nieying. Maraming salamat sa pagliligtas, Senyor. Nieying. Bahagyang nagulat si Hanli at muli niya itong tiningnan.
Parang naalala niya ito ng kaunti. Ngunit hindi pa ito ang oras para mag-usap kaya itinaway lamang niya ang kamay upang patigilan ang babae sa pagyuko. Mukhang hindi siya nakilala ng babae at ng matabang matanda. Hindi ito nakapagtataka dahil minsan lang niya silang nakilala halos 200 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, tumingin si Hanli sa dilaw na spell warrior at malamig na nagsabi, hindi ka pa tumatakas. Ibig bang sabihin nais mo akong kalabanan? Nang marinig iyon ng kalbong spell warrior, ngumiti ito ng mabangis at tumawa ng malakas. Isa ka ring early nascent soul cultivator. Matapang ang mga salita mo pero ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Pagkasabi nito, gumawa siya ng hand seal at itinuro ang daliri pababa, nagpapakawala ng dalawang kumikislap na dilaw na pellet. Bahagyang nagtaka si Hanli ngunit hindi siya kumilos. Nakatingin lamang siya ng may interes. Lihim namang natuwa ang spell warrior nang makitang hindi siya pinigilan ni Hanli. Agad siyang nagchant at nabalot ng umiikot na dilaw na ulap. Malakas niyang sigaw, lumabas kayo. Nang marinig iyon ni Hanli, bahagyang gumalaw ang kanyang puso at tumingin siya sa paligid, ngunit walang lumitaw. Maya-maya'y narinig niya ang mahinang pagyanig mula sa lupa. Unti-unti itong lumakas hanggang maging parang kulog na yumanig sa mundo. Ginamit ni Hanli ang kanyang spiritual sense sa ilalim ng lupa at nagulat ng bahagya. Agad niyang ikinaway ang manggas at nagpakawala ng 20 metrong sword strike pababa sa pinanggagalingan ng tunog. Kumunat ang noo ni Hanli. Kahit tinamaan ang target, tila walang epekto. Kasabay ng malakas na ugong ng hangin, 40 metrong dilaw na dragon na may sungay ang lumabas mula sa lupa at dumiretso sa kalbong cultivator. Umiikot ang mga ito sa kanyang paligid na tila mga tagapagtanggol. Ito ay, namangha si Hanli ng matuklasang purong lupa lamang ang bumubuo sa dalawang dragon. Ngunit mukhang totoong buhay ang mga ito. Ang kakaibang aura nila ay tila nagmumula sa dilaw na pellet sa kanilang noo na naglalabas ng demonyong dilaw na liwanag. Hehe, ikaw ang unang makakakita sa kapangyarihan ng aking constrained spirit beasts. Lumusab. Mabangis na ngumiti ang spell warrior habang pinapalo ang mga earth dragon gamit ang dilaw na spell seals. Kaagad na sumugod ang mga dragon kay Hanli. Bahagyang kumunat ang noo ni Hanli at marahang bumantong hininga. Binuka niya ang bibig at naglabas ng manipis na hibla ng celestial ice flames. Nahati ito sa dalawa at eksaktong tumama sa ulo ng dalawang earth dragon. Sa isang iglap, nabalot ng yelo ang mga dragon. Tumigil ang kanilang nagyelong katawan 10 metro sa harap ni Hanli bago bumagsak sa lupa. Pagkatapos, kumislap ang bughaw na liwanag at dalawang malakas na pagsabog ang narinig. Madaling nabasag ang nagyelong earth dragon sa dalawang sword strike na ipinakawala ni Hanli. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kamay at kalmadong kinuha ang dalawang dilaw na pellet. Sinulyapan niya ito bago inilagay sa storage pouch. Kalmadong nagsalita si Hanli, may iba ka pa bang kakayahan? Huwag kang mag-atubiling gamitin. Nais kong makita ang tunay na lakas ng spirit techniques ng mga spell warrior. Natahimik sandali ang dilaw na ulap habang labis na nabigla ang spell warrior sa madaling pagwasak ni Hanli sa kanyang earth dragons. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang malamig na tinig ng spell warrior mula sa ulap. Anong sekta ka? Ano ang pangalan mo? Hindi ka tugma sa kahit sinong kilalang cultivator. Huwag mong sabihing nakapasok ka rin sa nascent soul stage nitong nakaraang daang taon. Ako ay isang walang pangalang tao. Kahit sabihin ko ang pangalan ko, hindi mo rin makikilala, malamig na sagot ni Hanli. Dahil ayaw mo nang umatake, ako naman ang kikilos. Pagkatapos magsalita, tinapik niya ang spirit beast pouch sa kanyang baywang at naglabasan ng napakaraming kumikislap na gintong insekto sa hangin. Ito ang purong gold devouring beetles na maingat niyang pinalaki. Ito ang unang beses na gagamitin niya ang mga ito laban sa isang tunay na kalaban. Nais niyang makita kung gaano sila kaepektibo laban sa isang nascent soul opponent. Gold devouring beetles. Meron ka niyan. At napakarami pa. Sigaw ng dilaw na spell warrior sa matinding takot bago pa man makapag-utos si Hanli ng pag-atake. Walang pag-aatubiling tumalikod ang spell warrior at naging dilaw na sinag ng liwanag habang mabilis na tumatakas. Dahil sa bilis nito, nag-atubili si Hanli at piniling huwag nang habulin. Hindi siya sigurado kung kaya niyang patayin ang isang nascent soul cultivator na buong pusong tumatakas. Kapag nakalabas na ang nascent soul, kahit ang lightning movement technique ay hindi sapat upang habulin ito. Gayunpaman, nagulat siya na nakilala agad ng spell warrior ang kanyang gold devouring beetles kahit hindi ganoon kataas ang cultivation nito. Bagamat nagtataka, hindi na iyon pinansin ni Hanli at agad niyang ibinalik ang kanyang mga spirit beast. Pagkatapos, kalmado siyang lumipad papunta sa grupo ng mga core formation cultivator.
Bago pa siya makalapit, kusang lumipad ang matabang matanda at malalim na yumuko. Maraming salamat sa tulong, Senior. Maaari bang malaman ng Junior ang inyong pangalan? Ako si Leiwa ng Yellow Maple Valley. Hindi namin kayang masakliyan ang inyong kabutihan. Kasabay ni Nieying na nagpakilala kanina, nagbigay galang din ang iba pang cultivator kay Hanli ng may matinding pasasalamat at paggalang. Ako si Shekia ng Giant Sword Sect, si Tang Minghua ng Masked Moon Sect, at si Chen Hua ng Heavenly Imperial Fortress. Nagbibigay pugay kami kay Senior. Isang tala ng paglalakbay ng isang mortal tungo sa immortalidad. Kabanata 700, ang labis na gulat ni Leiwan. Guru, hinaplos ni Hanli ang kanyang baba at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang matabang matandang lalaki ay siyang tinatawag na guru na kapatid na Lei na nakipagpalitan ng mga halamang gamot para sa mga paraan ng paggawa ng gamot noon. Bagamat nagmamasid lamang siya sa mga nakagawian sa mundo ng mga naghahangad ng immortalidad, hindi maiwasan ni Hanli na makita itong kakaiba. Tungkol naman sa magandang babae na nagngangalang ni Ian, minsan pa lamang niya itong nakilala bilang kapatid na guro na si Nie, noong pinrotektahan niya ang magkapatid na Merong Mulakay, kapatid na guro na si Lu, noong nasa lambak ng dilaw na ahas pa siya, isa. Bagamat hindi masyadong malapit ang ugnayan ni Hanli sa kanya, narinig niya ang marami tungkol sa galing nito at sa kagandahan nito, kapwa sa panlabas at panloob. Noong mga nakaraang panahon, napakaraming lalaking alagad ang humanga sa kanya. Hindi niya akalain na pagkatapos ng mahabang panahon, nagtagumpay itong makabuo ng Jinong buto. Nanatiling tahimik si Hanli at pinagmasdan silang dalawa ni Leiwan at ni Ian na may magkahalong damdamin. Habang nangyayari ito, nagtaka naman si Leiwan. Hindi lamang tila napakabata pa ng itsura ng guro na ito, kundi sa hindi malamang dahilan, tila pamilyar sa kanya ang mukha nito, parang nakita na niya ito noon pa man. Labis siyang nagulat dito at nagsimulang makaramdam ng kaba. Habang nakatingin si Nieyan kay Hanli, biglang lumitaw ang pagkalito mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ayaw na ni Hanli na mag-aksaya pa ng oras sa katahimikang ito at sa huli ay nagsalita, mukhang talagang hindi na ako natatandaan ni Guro na Lei. Gayunpaman, malaki ang naitulong sa akin ng mga paraan ng paggawa ng gamot na ibinigay niyo sa akin noon. Nang marinig ni Leiwan na tinawag siyang guro, napabuka ang kanyang bibig at hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit matapos niyang marinig ang pagbanggit nito tungkol sa mga paraan ng gamot, biglang may naalala siya at nagsimulang magsalita ng may pagtataka at pagkautal, Guro. Mga paraan ng gamot, ikaw ba ay, dalawa. Nang marinig ito ng iba, sila man ay natulala. Ang gurong nasa antas ng kaluluwang sanggol ay tinawag lamang si Leiwan na, Guro. Talagang lito na ang kanilang mga isipan sa pangyayaring ito. Ngunit nang marinig ito ni Nieyan, muling pinagmasdan niya si Hanli ng may labis na pagkamangha bago nagsabi, ikaw ang alagad ni Guro na si Li, si Hanli, nakababatang kapatid na si Han. Puno ng hindi makapaniwala ang tinig ng babae. Tunay na nagulat si Hanli, hindi ko akalain na matatandaan pa pala ako ng kasamang daan na si Nie. Noong nasa yugto pa lamang ng pagpapatigas ng lakas si Hanli, dahil sa pagiging tahimik niya at mababang antas ng kanyang kapangyarihan, kakaunti lamang ang nakakakilala sa kanya. Ngunit mula noong nakaligtas siya sa pagsubok ng dugo at apoy, at matagumpay na naging alagad ni Li Huayuan pagkatapos makapasok sa yugto ng pagpapatibay ng pundasyon, maraming matatalinong tao ang nagsimulang magbigay pansin sa kanya. Ang kapatid na guro na si Nie ay isa sa mga taong iyon. Nang lusubin ng 6 na sektor ng masamang daan ng kaharian ng Yu, lalong lumawak ang kanyang katanyagan sa mga nakababatang alagad dahil sa kanyang mga tagumpay sa pagpatay sa napakaraming kalaban mula sa masamang daan na kapantay niya ang lakas. Kahit hindi na niya nakita ang mukha nito mula noon, naiwan ang malalim na alaala nito sa kanya. Dahil eksaktong pareho pa rin ang itsura ni Hanli tulad ng dati, naalala niya ang sikat na nakababatang kapatid na si Han noon at hindi sinasadyang nabigkas ang pangalan nito dahil sa gulat. Ikaw talaga ay pamangkin na si Han. Nanuyo ang lalamunan ni Leiwan at tila nawala sa sarili ang kanyang isipan. Sinasabing anumang kakaibang pangyayari ay maaaring mangyari sa mundo ng mga naghahangad ng immortalidad. Karaniwan na lamang ang makitang ang mga natatanging alagad ay umaangat at nagiging kapantay na ng kanilang mga guro. Ngunit para sa isang nakababatang alagad na dating nasa antas lamang ng pagpapatibay ng pundasyon, upang biglang lumitaw muli bilang isang makapangyarihang nilalang na nasa antas ng kaluluwang sanggol, ay sadyang bagay na nakapagpatulala kahit sa isang may karanasang tulad ni Leiwan. Tumingin sa paligid si Hanli at mahinahong nagsabi, Guro na Lei, hindi nyo kailangang labis na magulat. Gayunpaman, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap.
Tere na lamang tayong magkwentuhan habang naglalakbay. Nagbago-bago ang ekspresyon ni Leiwan ng ilang beses bago siya mapakislat at nagsabi, hindi ko nararapat tanggapin ang titulong guro. Yamang nakapasok na ang gurunahan sa antas ng kaluluwang sanggol, ako na lamang ang iyong nakababata. Ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng paggalang tulad ng simula pa lamang. Ano man ang dating katayuan ni Hanli, ang kasalukuyang lakas nito ay higit na nakahihigit sa kanya. Hindi niya nararapat na tawagin ang titulong iyon na hindi na angkop. Sa wakas, naunawaan na ng tatlo pang mga alagad ang ugnayan ni Hanli at Leiwan. Matapos magkatinginan sila ng may pagkalito, lumitaw ang mga kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi masyadong inalintana ito ni Hanli. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumango siya, yamang iyan ang sabi ng kasamang daan na Lei, hindi na ako magpapakumbaba pa. Umalis na tayo dito agad-agad. Medyo mababagal ang inyong paggalaw, kaya kayo na lamang ang isasama ko. Nang masabi ito, tinapik ni Hanli ang kanyang lalagyan ng gamot at lumitaw sa kanyang kamay ang isang maliit at magandang kagamitan. Nang iwagayway niya ito sa hangin, lumitaw ang isang parisukat na bagay sa harap nila kasabay ng kislap ng pulang liwanag. Sa ilalim ng kontrol ng mga sagisag ng mahika, mabilis na lumaki ang karwaheng sumasakay sa hangin at umabot sa lapad na mahigit 30 metro. Sumakay na kayo sa karwahe. Tuwirang utos ni Hanli. Siyempre ay walang tinutol sina Leiwan at ang iba pa, at sabay-sabay silang lumipad patungo sa loob nito. Nang makatapak na si Hanli sa karwaheng sumasakay sa hangin, sinimulan niyang lagyan ito ng kanyang espiritual na lakas. Pagkatapos ng bahagyang pagyanig saglit, pumadyabis ito sa kalangitan na parang isang guhit ng puting liwanag. Dahil sa napakabilis nitong takbo, nawala ito sa paningin sa isang kisap mata lamang. Labis na ikinatuwa ng iba ang bilis ng karwahe. Sa ganitong bilis, hindi sila matutugis ng mga mandirigma ng mahika na nag-alis sa kanilang labis na alalahanin. Habang pinapatakbo ni Hanli ang karwahe, casual siyang nagtanong, mga kasamang daan, dapat ay nahulog na sa kamay ng mga mandirigma ng mahika ang kaharian ng Feng Yuan. Bakit kayo naroon pa rin at paano kayo naharang ng isang mandirigma ng mahika na nasa antas ng kaluluwang sanggol? Kung hindi liblib ang lugar na iyon, hindi naging madali ang makatakas kahit pa lumapit ako upang tumulong. Nang marinig ito ng lima, nagkatinginan sila na may iba't ibang ekspresyon. Ang kinikilalang pinuno ng kanilang pangkat na si Leiwan ay nag-alangan saglit bago sumagot, maaaring hindi alam ng guro, ngunit hindi kami naroon dahil sa sarili naming kagustuhan. Ipinadala kami ng samahan ng Siyam na bansa upang gampanan ang isang mahalagang gawain. Dahil dito, abala kami ng ilang araw at naabutan kami ng pagsalakay ng mga Molan. Wala kaming nagawa kundi piliin ang liblib na daan pauwi, ngunit nakatagpo kami ng ilang mababang antas na mandirigma ng mahika sa daan at napilitan kaming patayin sila. Ngunit sino ang mag-aakalang mayroong isa na nasa antas ng kaluluwang sanggol na naroon sa malapit? Pagkatapos lang naming mapatay ang huling mababang antas na kalaban, natuklasan kami ng matandang iyon at hinabol kami. Bagamat alam naming hindi kami makakatao sa kanya, kung magkakahiwalay kami, mas maaga lamang kaming mamamatay, kaya ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Swerte na lamang at dumating ang gurunahan sa oras na iyon, kung hindi ay tiyak na nagkamatayan na kami. Habang nagsasalita si Leiwan na puno ng pasasalamat, tinitingnan niya ang pamangkin na si Han na ito. Sa katotohanan, pakiramdam niya ay parang panaginip lamang ang lahat ng nangyari. Nang marinig ito ni Hanli, nawala ang kanyang interes at tumugon lamang ng walang gaanong damdamin. Makalipas ang maikling sandali, nagtanong siya ulit, kasamang daan na Lei, maayos pa ba ang kalagayan ng aking guro na si Li Huayuan? Dahil wala namang saysay na itago ang katotohanan, tapat na sumagot si Leiwan, guro na Han, ang iyong nakababatang kapatid na si Li ay namayapa na 100 taon na ang nakalipas sa digmaan laban sa mga mandirigma ng mahika ng Molan. Tungkol naman sa kanyang asawa, hindi siya nagtagumpay na makabuo ng Jinong buto at umabot na sa wakas ng kanyang buhay. Bahagyang nabagbag ang damdamin ni Hanli sa kanyang narinig at lumitaw ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Nagtanong siya ulit, nagtagumpay ba ang aking mga kapatid na alagad na makabuo ng Jinong buto? Bumantong hininga si Leiwan at nagsabi, hindi. Bagamat tatlo sa mga alagad ni nakababatang kapatid na si Li ay may pambihirang galing at nakapasok na sa yugto ng huwad na buto, hindi itinakda ng tadhana na mabuo nila ang Jinong buto. Nanatiling tahimik si Hanli saglit. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga mukha ni Na Yukon, Song Meng, Song Weiniang, at ng iba pa. Dahan-dahang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Yamang hindi nagtagumpay ang kanyang mga kapatid na makabuo ng Jinong buto, hindi na siya nagtanong pa tungkol sa kanila.
Malamang ay namayapa na sila habang nasa meditasyon. Ang panahong ginugol niya sa lambak ng dilaw na ahas ay tila isang matagal ng panaginip na lamang. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Nian, Guro na Han, maaari bang interesado kayong bumalik at makiisa muli sa lambak ng dilaw na ahas? Itinaas ni Hanli ang kanyang kilay at agad na sumagot, bumalik sa lambak ng dilaw na ahas. Wala akong ganyang interes. Naging nakatatandaan na ako sa sektang lumulutang na ulap na kabilang sa alyansa ng makalangit na daan, at kontento na ako doon. Lumitaw ang pagkadismaya sa mukha ni Nian, habang nagbago-bago naman ang ekspresyon ni Lei Wan. Tungkol naman sa tatlo pang kasama, hindi sila nang ahas na magsalita dahil hindi pa sila gaanong kilala si Hanli. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagtanong muli si Nian, maaaring kilala ba ng guro si Xiao Kuier? Nagulat saglit si Hanli. Nagtanong siya na may kakaibang ekspresyon, Xiao Kuier, tatlo. Siyempre kilala ko. Kilala mo ba ang batang iyon? Sa parehong sandali, pumasok sa kanyang isipan ang itsura ng batang babaeng iyon na puno ng kakaibang sigla at diwa. Kabanata 158. Dalawa sa Kabanata 236, nakipagpalitan si Hanli ng mga halamang gamot kapalit ng mga paraan ng paggawa ng gamot ni Lei Wan. Bago ito, tinulungan na rin ni Lei Wan si Hanli na mapuksa ang ilang mga alagad mula sa sektang Libong Kawayan. Unang nakilala sa Kabanata 271 noong binabantayan pa lamang ni Hanli ang angka ng mga mortal na Qin. Noon, si Xiao Kui at ang kanyang lolo ay mga nasa yugto pa lamang ng pagpapatigas ng lakas. Bilang kabayaran sa ipinamahagi niyang mahiwagang sumpa na nagpipigil ng lakas, ipinakilala niya ito sa kanyang guro na kapatid na si Ma sa lambak ng dilaw na ahas upang maging alagad nito. Isang tala ng paglalakbay ng isang mortal tungo sa immortalidad. Kabanata 710, impormasyon tungkol kay Nangang Wan. Malalim ang naging alaala ni Hanli sa batang babaeng inirekomenda niya noon na sumapi sa lambak ng dilaw na ahas. Ngunit kagad pagkatapos, naalala niya ang maliit na matandang lalaki na tumanggap dito bilang alagad, siguro na kapatid na si Maria. Nang maisip ito ni Hanli, nakaramdam siya ng bahagyang kalungkutan. Ang maliit na matandang iyon ay hindi na makabubuo pa ng Jinong buto dahil sa edad nito, ngunit ito ang taong pinakamalapit naging kaibigan ni Hanli sa loob ng lambak. Malamang ay matagal na itong pumanaw. May halong kunwaring inis at tuwa, bahagyang ngumiti si Nian at nagsabi, batang babae. Hindi na bata ang nakababatang kapatid na si Xiao. Ikakasal na siya at nakapasok na sa yugto ng pagbuo ng buto ilang dekada na ang nakalipas. Nang makaalis na sa pagkabigla si Hanli, ngumiti siya at nagsabi, nako, nakapasok din pala siya sa yugtong iyon. Talagang nakakapagtaka ito. Mahinang nagsalita si Nian, maraming beses nang nabanggit sa akin ni nakababatang kapatid na si Xiao kung paano niyo siya tinanggap at isinama sa sekta. Lagi siyang puno ng pasasalamat at pagmamahal sa inyo, Guro na Han. Nawala ang ngiti sa labi ni Hanli at walang gaanong damdaming sumagot, noon, ipinakilala ko lang siya kay guro na kapatid na si Ma dahil maganda ang likas niyang galing, wala nang iba pa. Bahagi na lamang iyon ng nakaraan. Napatinginan na lamang sina Nian at Lei Wan at mapait na ngumiti, alam nilang nabigo ang kanilang pagtatangka upang maibalik si Hanli sa sekta. Kung tungkol sa dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ni Hanli, nahulaan nilang dalawa ang sagot. Noong mga panahong tinipon ng mga pangunahing alagad upang sumapi sa samahan ng siyam na bansa, dahil simpleng alagad pa lamang si Hanli noon na nasa antas ng pagpapatibay ng pundasyon lamang, isinama siya sa pangkat na ginamit lamang na pain at sa huli ay pinabayaan. Hindi nakapagtataka kung bakit tila wala na siyang pakialam sa lambak ng dilaw na ahas at wala nang balak na bumalik pa. Habang pareho silang walang masabi, biglang lumingon si Hanli sa nasa katanghaliang gulang na alagad ng sekta ng nakatalong buwan at nagtanong, mayroon ba kayong kasamang nagngangalang Nangang Wan? Kumusta na siya ngayon? Biglang lumungkot at naging seryoso ang tinig ni Hanli. Nagulat ang lalaking nagngangalang Tang Minghua at agad na gumalang na sumagot, kilala po ba ng guro si Tia Nangang? Siya ngayon ang namamahala sa ating sekta at nasa mabuting kalagayan naman po siya. Sa labis na gulat ni Hanli, hindi niya maitago ang galit sa kanyang mukha, Tia. Nakapasok na ba siya sa antas ng kaluluwang sanggol? Matagumpay na nakapasok si Tia Nangang sa antas na iyon mahigit 100 taon na ang nakalipas, at isa na siya ngayong nakatatanda sa aming sekta. Matandang kaibigan po ba kayo ni Tia Nangang? Bumantong hininga si Hanli at lumungkot ang kanyang mga mata, matandang kaibigan. Masasabing ganoon na nga, malaki ang utang na loob ko sa inyong tiya noon, at matagal ko nang ninais na makita siya muli. Nakalulungkot lamang na palagi akong abala sa napakaraming bagay nitong mga nakaraang taon at hindi nagkaroon ng pagkakataon. Hehe.
Bagamat bihirang tumanggap ng bisita si Tia Nangong, tiyak na papayagan po kayong makita siya. Pagkalipas ng 3 buwan, ikakasal si Tia Nangong kay nakatatandaway ng sekta ng umaagos na diwa. Gaganapin ang seremonya ng pag-iisang daan upang opisyal silang maging magkapareha sa paghahanap ng immortalidad. Sa pagdiriwang na ito, orihinal na mga matataas lamang na alagad mula sa samahan ng 9 na bansa ang inimbitahan, ngunit yamang matandang kaibigan po kayo. Parang kumulog sa isipan ni Hanli at wala na siyang narinig pa sa ibang sinabi ng lalaki. Bigla niyang hinarap ang alagad ng sekta ng nakatalong buwan at malamig na nagtanong, seremonya ng pag-iisang daan. Opo, plano po niyang pakasalan si nakatatandaway Lycan ng sekta ng umaagos na diwa. Nakabuo ito ng kaluluwang sanggol 300 taon na ang nakalipas at mayroong napakalalim na kaalaman at kapangyarihan. Isa siyang henyo na hindi nagmula sa katimugang bansa. Napakahalaga ng ugnayan ng ating mga sekta kaya naman ginawa namin ang lahat para maisakatuparan ito. Dahil sa napakalamig na ekspresyon ni Hanli, natakot ang alagad. Maraming kakaibang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit sa ilalim ng matalim at nanlalamig na titig ni Hanli, wala siyang nagawa kundi magpatuloy sa pagsasalita. Lumitaw ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Liwan at ng iba pa. Kahit isang mangmang ay makikita na hindi simple lamang ang ugnayan ni Hanli at Nangongwan. Kung hindi, bakit ganito kalakas ang naging reaksyon niya sa narinig? Ngunit sa gulat ng lahat, ang malamig na mukha ni Hanli ay tumagal lamang saglit at biglang naglaho. Sa malumanay na tinig, nagsabi siya, huwag kang matakot kasamang daan na tang. Wala akong masamang balak. Nagulat lamang ako at nabagabag ng mabalitaan kong ang dating minamahal ko ay malapit ng maging asawa ng iba. Ngayong alam ko na, syempre ay dadalo ako upang batiin at ipagdiwang ang aking dating kaibigan. Nakahinga ng maluwag ang alagad nang makitang kalmado na si Hanli at paulit-ulit siyang nagpahayag ng pasasalamat at pagbati. Ngunit bahagyang ngumiti lamang si Hanli bilang sagot. Naginhawa rin ang pakiramdam ng iba pang kasama sa loob ng karwahe. Tutal, ang 6 na sekta ng Yo ay itinuturing ng iisang puwersa ngayon. Ayaw nilang magkaroon ng anumang gulo sa pagitan nila. Pagkatapos nito, nagtanong pa ng kaunti si Hanli tungkol sa kalagayan ng 6 na sekta ng Yo. Yamang hindi naman mahalaga ang mga tanong, nasagot silang lahat ng 5. Ngunit nang marinig niya na ang ninuno ng lambak ng dilaw na ahas na si Linggo ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay, kumunot saglit ang noo ni Hanli at dahan-dahan itong muling lumuwang na parang wala lang siyang narinig. Biglang may naalala si Hanli at nagtanong, nga pala. Ang inyong Tia Nangong ay dapat mayroong pinsang babae na nagngangalang Nangong Bing. Dapat ay alagad din siya ng sekta ng nakatalong buwan. Tila naguluhan ang katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, Nangong Bing. Sigurado po bang walang namali nang narinig ang guro? Kilala po si Tia Nangong bilang laging nag-iisa. Wala po akong narinig na mayroon siyang pinsan. Baka po nagkamali lang kayo. Nang marinig ito ni Hanli, tuluyan siyang natulala. Pagkalanghap ng malalim na hangin, nagmadali siyang nagtanong muli, dapat ay isa siyang babaeng alagad ninyo na nasa antas ng pagbuo ng buto. Paanong hindi nyo siya natatandaan? Mapait na ngumiti si Tang Minghua, kung tunay na kabilang siya sa aming sekta, tiyak na kilala ko po siya. Panigurado po akong walang ganyang tao sa aming pangkat. May pagtataka sa mukha, hindi napigilan ni Liwan na sumingit, totoo ang sinasabi ng kasamang daan na Tang. Malalaman namin kung mayroong ganyang alagad sa sekta ng nakatalong buwan. Saan po ninyo nalaman ang pangalang iyan, guro? Wala lang. Nagkamali lang ako ng akala. Kahit iyon ang sinabi ni Hanli, labis siyang nagulat at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Naintindihan na ni Hanli ngayon. Hindi pala pinsan ni Nangongwan ang babaeng iyon, kundi si Nangongwan din mismo na gumamit lamang ng mahika upang baguhin ang kanyang itsura. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi siya tinrato nito ng masama noon, at kung bakit mayroon itong kakaibang ekspresyon noong sila ay naghiwalay. Mula noon, nawala na ng interes si Hanli na makipag-usap pa at tahimik na lamang pinatakbo ang karwahe na may malungkot na mukha. Nang makita ng iba na masama ang timpla ng guro na Han, hindi sila nang ahas na magsalita ng walang dahilan. Sa ilang sandali, namayani ang lubos na katahimikan sa loob ng karwaheng sumasakay sa hangin. Hindi lumipas ang kalahating araw, at itinigil ni Hanli ang karwahe sa isang liblib at walang pangalang bundok. Tumayo si Hanli at mahinahong nagsabi, dito na tayo maghihiwalay. Mula rito, isang araw na lamang ang layo hanggang sa hangganan ng kaharian ng Fengyuan. Dapat ay ligtas na kayo rito. Mayroon pa akong mga dapat asikasuhin at hindi ko na kayo masasamahan pa. Wala nang ibang nasabi pa sina Liwan at ang iba pa, muling nagpasalamat sila kay Hanli sa pagliligtas sa kanilang mga buhay bago lumipad palayo mula sa karwahe.
Hindi na umimik pa si Hanli at agad na pinaharurot ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin sa isang kisap mata. Ang matandang alagad mula sa kuta ng makalangit na imperyo na may apelyidong Chen ay nakitang naglaho na ang karwahe, at hindi napigil ang magtanong, kasamang daan na Lei, totoo bang dating alagad si Guro na Han sa inyong lambak ng dilaw na ahas at pamangkin niyo noon? Kumunat ang noo ni Lei Wan at may pagkayamot na sumagot, ano ba, sa tingin mo ba ay nagsasalita ako ng walang kabuluhan? Kahit na iniligtas ni Hanli ang kanyang buhay, hindi niya maiwasang masama ang loob. Ang dating nakababatang alagad ay higit na ngayon ang lakas sa kanya at tunay na naging isang dakilang guro. Napakarami niyang kailangang pag-ingatan sa pakikitungo rito. Hehe, huwag sana sanay ni kapatid na Lei. Nagtataka lang talaga ako. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat kaedad lang ni kasamang daanan niya si Guro na Han. Kasamang daanan niya, gaano nakatagal simula noong nagsimula kang magsanay? Tapat na tanong ni Guro na Chen. Parang naunawaan ni Nia yan ang ibig niyang sabihin, at nagbago ang kanyang mukha habang sumasagot, 200 taon po akong nagsanay bago marating ang unang antas ng pagbuo ng buto. Hinaplos ni Guro na Chen ang kanyang baba at seryosong nagsabi, mukhang 200 taon lamang ang ginugol ni Guro na Han bago matagumpay na mabuo ang kanyang kaluluwang sanggol. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi napigilan ng alagad ng sekta ng higanting espada na mapasigaw sa gulat, maaaring ang ibig sabihin ni kapatid na Chen ay. Seryosong nagsalita si Guro na Chen, tama. Posibleng aabutin pa ng taong ito ang antas ng pagbabagong Diyos. Libo-libong taon na rin ang lumipas mula noong huling may nakagawa nito. Bagamat ang mga alagad na nakakaabot sa antas ng pagbabagong Diyos ay biglang naglalaho sa mundong ito, bawat isa sa kanila ay walang kapantay habang sila ay naririto pa. Ang buong katimugang bansa, maging sila man ay mula sa matuwid, masama, o mga walang kinikilingan, ay nagkakaisa tuwing may lumilitaw na ganito. Ito ay dahil walang sino man ang makakalaban sa kapangyarihan ng isang alagad na nasa antas ng pagbabagong Diyos.